Ang amoy ng antiseptic sa ospital ay kunding napalitan ng pamilyar, ngunit ngayon ay mapait na bango ng sariwang kape at nilagang adobo pagpasok ni Camilo sa pinto ng kanyang tahanan sa Quezon City. Isang linggo pa lamang matapos ang matinding cesarean section at bawat hakbang ay isang laban sa kirot nang humihila sa tahi sa kanyang tiyan. Ang kanyang kaliwang braso ay masikip na nakayakap kay Leo, ang kanyang bagong silang na anak na mahimbing na natutulog, nakabalot sa isang kumot na kulay gatas. Sana'y may mainit na yakap at halik mula kay Michael ang naghihintay sa kanya, ngunit ang natagpuan niya ay mas malamig pa sa hangin sa labas. Nasa sala sila, hindi nakatayo upang salubungin siya, kundi nakaupo sa paborito nilang sopa. Si Michael at isang babaeng may makinis na buhok na hindi si Canel, si Tricia. Ang pangalan ay sumabog sa kanyang isip, tulad ng isang babala na hindi niya pinansin sa nakaraang mga buwan. Ang mga kamay ni Michael ay nakayakap sa bewang ni Tricia, habang ang babae naman ay nakasandal sa dibdib ng kanyang asawa, tumatawa ng mahina. Ang tawa ay parang matalim na tunog sa silid na biglang nanahimik nang makita nila si Camille na nakatayo sa may pinto. Si Leo, sa kanyang bisig, ang kanyang mukha ay maputla, ngunit puno ng pagtataka. Pumilis ang tibok ng puso ni Camille, hindi dahil sa sakit ng tahi, kundi sa isang matinding hapdi na mas malalim pa. Ang mainit na dugo ay tila nagbago sa yelo sa kanyang mga ugat. Ito ang kanyang tahanan, ang lugar na pinangarap niyang maging santuwaryo para sa kanyang pamilya. At ngayon, ito ay naging saksi ng pinakamasakit na pagtataksil. Ang mga mata ni Michael ay gulat, ngunit agad itong napalitan ng isang malamig na ekspresyon na parang isang maskara ng pagwawalang bahala. Samantalang si Tricia, may ngisi sa labi, isang ngisi ng tagumpay na parang lason na unting bumababa sa lalamunan ni Camille na pumupuno sa bawat hininga ng pait. Michael, halos pabulong na sabi ni Camille, tila umaasa na ang pangalan ay magpapabalik sa kanya sa isang mas masarap na panaginip, sa isang mas masayang nakaraan. Ngunit ang katotohanan ay malupit. Pumangon si Michael mula sa sopa. Walang bakas ng pagmamahal sa kanyang mukha. Lumapit siya, ngunit hindi para yakapin si Camilo, hindi para batiin ang kanyang bagong panganak na anak. Sa halip, inabot niya ang isang sobre. Camilo, mahinahon niyang sinabi. Ang bawat salita ay parang suntok sa sikmura. Kailangan nating mag-usap. Ngayon na. Hawak ang sobre. Binasa ni Camille ang mga salita. Petition for annulment. Pumulagta ang kanyang mga mata. Ang kanyang mundo ay gumuho. Ang mga pader ng kanyang pangarap ay nagiba. Ang kanyang mga paa ay halos hindi na niya maramdaman. Ang kanyang buong katawan ay nanlamig. Michael, anong? Hindi niya matapos ang pangungusap. Ang mga salita ay naiipit sa kanyang lalamunan. Wala na, Camilo. Wala na akong pagmamahal para sa'yo, diretsong sabi ni Michael, walang kahit anong emosyon, walang makas ng 5 taon nilang pinagsamahan. Gusto ko ng bagong simula. Kasama si Tricia. Nakatayo si Tricia sa likod ni Michael, ang kanyang mga kamay ay nakakrus sa dibdib, ang kanyang ngisi ay mas lumawak, tila nagtatago ng isang masamang lihin. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng tuwa sa paghihirap ni Camille. Pasensya na, Camille. Hindi ko sinasadyang mangyari ito. Ang pag-ibig lang talaga, naninginig ang boses ni Tricia. Ngunit hindi nakalusot sa pandinig ni Camille ang piking empatiya sa kanyang tinig. Ito ay isang pagtawa, isang panunuya. Tuon na lumabas si Aling Remedios mula sa kusina
na tila hinihintay ang sandaling ito. Ang ina ni Michael, ang babaeng tinawag ni Camille na nanay sa loob ng 5 taon, ang ina na dapat ay umalalay sa kanya, lalo na ngayong bagong panganak siya, nanghihina at sugatan. Ngunit sa halip na pag-alala, ang kanyang mga mata ay malamig at puno ng paghuhusga. Ang kanyang bibig ay nakangisi, hindi ng galak, kundi ng kapaitan. Camille, sabi ni Aling Remedios, ang kanyang boses ay may bahid ng pagkadisnaya. Anak, hindi mo nahawak ang puso ng asawa mo. Kung alam mo lang sanang magpahalaga sa kanya, hindi sana mangyayari ito. Ang mga salitang iyon ay parang patalim na bumaon sa kanyang puso. Walang kahit anong aalala para sa kanya, para kay Leo. Aning paninisi, para bang kasalanan niya ang pagtataksil ni Michael, ang kanyang pagkawalang katapatan. Napaatras si Camille, ang kanyang likod ay sumanal sa dingding. Ang sakit mula sa tahi ay parang sumisikdo sa bawat pulso ng kanyang katawan. Ngunit mas masakit pa rito ang hapli ng pagtelikod ng mga taong inaasahan niyang magiging sandalan niya. Niyakap niya ng mahigpit si Leo. Tila naghahanap ng lakas mula sa maliit na katawan ng kanyang anak, isang angkla sa kanyang mundo na biglang lumubog. Ang hininga ni Leo, ang maliit na tibok ng kanyang puso, ay taning nagbibigay buhay sa kanya. Ang mga luha ay nagbabanta ng bumagsak, ngunit nang makita ni Camille ang mahinding na mukha ni Leo, ang maliit na ilong, ang pinunglabi, isang bagay ang biglang nag-alag sa kanya. Hindi ito galit, kundi isang matinding apoy ng pagtatanggol. Ang maliit na bata, sa kanyang bisig, ay hindi dapat magdusa dahil sa kalupitan ng mga taong ito. Hindi dapat siya maging bahagi ng duming ito. Hindi, sabi ni Camille. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit may bigat, puno ng bigla ang pagpapasya. Tiningnan niya si Michael. Pagkatapos ay si Tricia, at huli ay si Aling Remedios. Hindi ako pipirma. Nagulat si Michael. Nagalit ang kanyang mukha. Camille, huwag kang magpaka, gago. Wala ka ng lugar dito. Wala akong pakialam. Tugon ni Camille, ang lakas ay unting bumabalik sa kanya. Nagiging isang makal na determinasyon. Ako mismo ang aalis. Ngayon na, pero si Leo, asama ko siya. Ang kanyang mga mata ay matapang na nakatingin kay Michael, puno ng paghamon. Hindi mo siya maagaw sa akin. Kung gusto mo ng bagong buhay, sige. Pero hindi mo kami kasama sa iyong dumi, sa iyong kasinungalingan. Ang mga salita ay tila nagbato sa tahimik na silid. Ang ngisi ni Tricia ay nawala na pagitan ng pagkabigla. Si Aling Remedios ay hindi makapagsalita. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng isang halo ng galit at pagtataka. Nakaramdam si Camille ng isang kakaibang lakas. Ito ang kanyang anak. Ito ang kanyang laban. At hindi siya susuko. Sa loob ng sumunod na kalahating oras, si Camille ay parang robot na kumilos. Ang kirot ng kanyang tahi ay hindi na mahalaga. Ang hapdi ng puso ay tila nabalot ng isang malaking yelo. Kinuha niya ang ilang mahahalagang gamit sa kanyang kabinet, mga damit niya, mga damit ni Leo, ilang larawan ng kanyang yumaong magulang, ang kanyang pasport, at ang kanyang diploma sa arkitektura, ang tanging asa niya, ang tanging pruweba ng kanyang pagkatao bago si Michael. Ang kanyang pitaka ay may kaunting pera, sapat lamang para sa ilang araw. Inilagay niya si Leo sa dala niyang stroller na binili pa ni Michael noong una. Ang bawat galaw ay may kirot, ngunit ang kanyang isip ay nakatuon sa isang layunin, makaalis dito, makalayo. Habang papalabas siya,
Hindi siya lumingon. Hindi niya gustong makita ang mga mukha ng mga taong nanakit sa kanya, ang mga mukha ng mga taong nagtaksil sa kanya. Ang pinto ay sumara sa likuran niya, tila nagsasara rin sa isang kabanata ng kanyang buhay, isang bahagi ng kanyang pagkatao na kailangan niyang kalimutan. Narinig niya ang mahinang pag-iyak ni Leo. Marahil ay gising na sa ingay o sa tensyon. Pinayapan niya ang anak. Hinaplos ang ulo, bumulong ng mga salita ng pagmamahal. Ang sikat ng araw sa hapon ng Manila ay matalin, ngunit ang init na kanyang nararamdaman ay nanggagaling sa loob, isang init ng pagtatanggol. Ang ingay ng grapiko, ang tawanan ng mga bata, ang amoy ng usok ng sasakyan, at ang naghahalong bango ng mga paninda sa kalsada ay bumalot sa kanya, isang malaking yakap ng buhay, sa labas ng kanyang sirang tahanan. Naglalakad siya sa bangketa, kasama si Leo, isang inang may bagong sugat sa katawan at kaluluwa, ngunit may apoy sa mga mata. Sa bawat hakbang, naramdaman niya ang bigat ng mundo sa kanyang balikat, ngunit sa bawat hakbang din, naramdaman niya ang paggising ng isang bagong lakas, ang lakas ng isang inang walang ibang inisip, kundi ang kapakanan ng kanyang anak. Ito ang simula ng kanyang paglalakbay, iisa, ngunit buo ang loob, handang harapin ang anumang hamon ng kapalaran. Ang simoy ng hangin sa gabi ay hindi na kasing sariwa, puno ng halimuyak ng usok mula sa kalsada, halong luto ng iba't ibang ulam mula sa maliliit na bahay, at kung minsan, ang mapait na amoy ng basura. Ito, ang bagong tahanan ni Camille, isang maliit, dalawang, palapag na apartment sa isang masukal na eskinita sa Sampaloc. Ang isang linggo mula nang lisanin niya ang kanyang dating buhay, ay tila isang buwan. Bawat araw ay isang taon. Ang kanyang tahi ay patuloy na sumisikdo, paalala ng sugat sa kanyang katawan at kaluluwa. Kabina at tahimik na natutulog si Leo sa isang lumang duyan na hiniram niya sa kapitbahay. Nakaupo si Camille sa sahig, nakasandal sa padel na manipis at mainit. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa kisame na may bakas ng agyo. Ang ilaw ng bombilya ay dilaw at malabo, hindi sapat upang palayasin ang dilim sa kanyang puso. Ang pagod ay bumabarot sa kanya, hindi lamang pisikal, kundi mental. Ang kanyang pitaka ay mayroon na lamang 200 piso, hindi sapat para sa isang linggong gatas ni Leo. Ang kanyang isip ay naglakbay pabalik sa mga araw sa unibersidad, ang mga araw na puno ng pangako. Siya ang pinakamatalino sa klase, ang bawat disenyo ay nakakatanggap ng papuri. Naalala niya ang pakiramdam ng papel sa ilalim ng kanyang mga daliri, ang tinta ng panulat na lumilikha ng mga linya na magiging isang istruktura. Ang kanyang pangarap ay magtatayo ng mga bahay, mga gusali na magbibigay buhay at kagandahan sa mundo. At ngayon, narito siya sa isang sirang bahay. Ang kanyang mga pangarap ay durog, ang kanyang ambisyon ay naglaho na parang usok. Camille, bakit ka nag-iisa? Minsan ay pabulong niyang tanong sa sarili, habang ang mga luha ay tahimik na dumadaloy sa kanyang pisngi. Ang kalungkutan ay isang malaking dagat na halos lumulunod sa kanya. Nasanay siyang may kausap, may kasama, may karamay. Ngayon, anging ang hininga ni Leo ang kasama niya. Kung minsan, naiisip niya si Michael, ang kanyang mga salita. Ang sakit ay parang lason na bumubulusok sa kanyang dugo, ngunit kailangan niyang lumaban. Para kay Leo. Kinabukasan, ang init ng araw ay tumagos sa manitis na dingding. Kailangang bumangon ni Camille. Walang ibang magpapakain kay Leo, kundi siya. Ang paglalaba sa labas ay isang nakakapagod na ritual. Sa bawat dampi ng sabon sa tela
Sa bawat piga, ang kanyang tahi ay tila bumubuka. Nakikita niya ang ibang mga babae, malalakas ang braso, sanay na sa gawain bahay. Siya, na dati may tagapaglaba, ay kailangan ngayong matutunan ng lahat. Ang diskarte, ang salitang ito ay naririnig niya sa mga kapitbahay, sa mga nagtitinda sa palengke. Ito ang kakayahang makahanap ng paraan, makasurvive, makaraos sa hirap. Kailangan niya itong matutunan. Ang pera ay paubos na. Pumunta siya sa palengke kasama si Leo, nakakulong sa lumang stroller. Tiningnan niya ang mga paninda, nagtatanong ng presyo, naghahanap ng pinakamura. Ate, magkano po ang 1 kilo ng kamote? 2 lang, inen. Gusto mo? May 0 lang po ako. Baka, pwede? Kahit hirap, pilit siyang mumiti, sinusubukan ng kanyang diskarte. Nagulat siya nang pumayag ang tindera. Isang maliit na tagumpay. Isang simula. Bawat baryang nakukuha niya ay binibilang. Kinakalkula niya kung gaano karaming gatas ang mabibili, kung magkano ang matitira para sa kanilang pagkain. Minsan, kinakailangan niyang magbenta ng mga simpleng handicrafts na ginawa niya mula sa mga lumang tela, mga panyo na may borda, mga keychain na may disenyo. Hindi ito gaanong kumikita, ngunit sapat para makabili ng pambili ng kape at kaunting pandesal. Isang hapon, habang naglalabas siya sa labas, narinig niya ang isang boses na tinatawag siya. Inen, Camilo, kumusta ka na? Si Aling Lourdes. Isang matanda, ngunit masigla ang tinig, na may ari ng sari, sa ristoy sa dulo ng eskinita. Siya ay mayroong ngiti na puno ng init, hindi katulad ng mga ngiti na nakita ni Camille kamakailan. Naging madalas na niyang makita si Aling Lourdes sa mga nakaraang araw at palagi ring may magandang salita ang matanda. Ito po Aling Lourdes, nagtatrabaho, sagot ni Camille, pilit ng mumiti. Lumapit si Aling Lourdes. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Alam kong mahirap ang pinagdadaanan mo, Inen. Pero huwag kang susuko. Tandaan mo, may Diyos. Hinawakan niya ang kamay ni Camille. Halika. May pinahanda akong kaunting adobo para sa inyo ni Leo. Mainit pa, napuno ang mga mata ni Camille ng luha. Ito ang unang beses na nakaramdam siya ng tunay na kabaitan mula sa ibang tao, simula nang mangyari ang lahat. Ang adobo ay hindi lamang pagkain. Ito ay isang yakap, isang pag-asa. Sa sumunod na mga araw, naging madalas ang pagdalaw ni Aling Lourdes. Hindi lang siya nagbibigay ng pagkain o kape, kundi nakikinig din sa mga hinaing ni Camilo. Alam mo, Inen, may pinsan akong may alinan isang maliit na tindahan sa may kanto. Gusto niyang renovate ang tindahan niya, pahabain lang ng konti. Wala siyang pera para kumuha ng mamahaling arkitekto. Naalala ko, sabi mo arkitekto ka pala. Baka gusto mong subukan. Ang mga salita ni Aling Lourdes ay parang musika sa pandinig ni Camilo. Ang arkitekto. Ang titulong iyon ay tila nawala sa kanya. Ngayon, may posibilidad na bumalik. Talaga po, Aling Lourdes. Ang puso ni Camille ay muling bumilis. Hindi sa takot o sakit, kundi sa isang matinding kaba at pag-asa. O naman, subukan mo lang. Hindi naman kailangan ng magarbong disenyo, yung simple lang, praktikal. Para lang may pagkakakitaan ka. Sa gabing iyon, habang mahimbing na natutulog si Leo, kinuha ni Camille ang kanyang lumang drawing pen at ang isang pad ng papel na matagal na niyang naitago. Ang pakiramdam ng panulat sa papel
ay tila nagpabalik sa kanyang sarili. Kahit masakit ang kanyang tahi, kahit pagod ang kanyang katawan, ang kanyang isip ay nagtatrabaho. Iginuhit niya ang layout ng sari store ng pinsan ni Aling Lourdes. Iisipan ang bawat detalye kung paano palakihin ang espasyo ng hindi masyadong magastos. Ang mga guhit ay hindi perpekto. Ang mga linya ay medyo nanininig dahil sa kanyang pagod. Ngunit sa bawat stroke, naramdaman niya ang isang bahagi ng kanyang sarili na muling bumabalik. Ito ay isang munting pag-asa, isang bagong layunin. Ngunit may isang malaking hamon pa. Sino ang mag-alaga kay Leo habang nagtatrabaho siya? Ang iisip na iwan ang kanyang anak ay nagbigay ng matinding hapli sa kanyang puso. Ngunit alam niyang kailangan niya itong gawin. Kailangan niyang magtrabaho para sa kinabukasan ni Leo. Muling, lumapit si Camille kay Aling Lourdes at sinabi sa kanya ang kanyang problema. Si Aling Lourdes ay nakangiti. May kapitbahay tayo na si Nanay Pining. Nag-aalaga ng mga bata. Hindi naman mahal ang singil niya. Mabait at mapagkakatiwalaan. Ang desisyon ay mahirap. Ang unang araw na iniwan niya si Leo sa pangangalaga ni Nanay Pining ay ang pinakamasakit sa lahat. Ang maliit na bata ay umiiyak at ang puso ni Camille ay tila pinipiga. Ngunit pilit niyang pinatibay ang loob, lumakad papalayo sa hagdanan at dumiretso sa tindahan ng pinsan ni Aling Lourdes. Kailangan niyang lumaban. Kailangan niyang itayo muli ang kanyang sarili, hindi lang para sa kanya, kundi para sa kinabukasan ng kanyang anak. Ang bawat guhit, bawat plano, ay hindi na lamang para sa kanyang pangarap, kundi para sa pag-asa ni Leo. Unting nawala ang amoy ng usok at kanal sa sampalok, napalitan ng pamilyar na amoy ng semento at bagong putol na kahoy. Sa loob ng halos 1 taon, naging pamilyar na kay Camille ang tunog ng martilyo, ang kalansing ng mga bakal, at ang alikabok ng mga construction site. Mula sa maliit na tindahan, ang pinsan ni Aling Lourdes, lumawak ang kanyang mundo. Ang mga kapitbahay na nasisiyahan sa kanyang gawa ay nagrekomenda sa kanya. Isang beauty parlor ang nagpadisena ng bago nitong facade upang mas makaakit ng mga customer. Isang asawang Olews ang nagpataas ng bahay, naghahanap ng mas malaking espasyo para sa kanilang pamilya. Bawat proyekto ay maliit, bawat bayad ay hindi gaanong kalaki, ngunit bawat isa ay isang piraso ng kanyang muling pagkabuhay. Ang kanyang studio ay ang kanyang maliit na apartment pa rin, ngunit ngayon ay mayroon ng bakas ng pagiging isang profesional. Ang lumang lamesa ay puno ng mga blueprints, sangpanangtail, at mga kulay ng pintura. Inagawa niya ang lahat ng disenyo sa gabi, pagkatapos matulog ni Leo, habang ang lampara ay tanging ilaw lamang sa silid. Ang kanyang tahi ay matagal nang gumaling, ngunit ang pilat ay nananatili, paalala ng sakit at pagbangon. Ang bawat linya na iginuguhit niya, bawat detalye na kanyang pinaplano ay hindi lamang tungkol sa arkitektura, ito ay tungkol sa pag-asa. Ang ganda talaga ng disenyo mo, Ining Camille. Puri ng may-ari ng beauty parlor, habang tinitingnan ng bagong facade na gawa sa repurposed wood at makulay na mga kurtina. Parang artista ang dating, dumarami ang customer ko. Ang bawat papuri ay parang gasolina sa kanyang aalam na pagnanais na magtagumpay. Nagsusumikap siya ng doble. Alam niyang ang kanyang reputasyon, ang tanging puhunan niya. Hindi siya nagmamadali. Alam niyang sa bawat maliit na proyektong kanyang tinatanggap,
Nagtatayo siya ng isang solidong pundasyon para sa mas malaking kinabukasan. Ang bawat kliyente ay hindi lamang pinagmumulan ng kita, kundi isang saksi ng kanyang dedikasyon patalento. Isang araw, habang siya ay naglalakad sa palengke kasama si Aling Lourdes at si Leo na nasa stroller, napansin niya ang isang lalaki na nakatingin sa kanya. Hindi ito ang unang pagkakataon. Naging mas madalas na rin siyang makita sa iba't ibang parte ng barangay, nakikipag-usap sa mga trabahador, nag-i-inspeksyon sa mga proyekto. Ngunit ang tingin ng lalaking ito ay kakaiba, hindi malisyoso, kundi mapagmasid. Kamusta na ang buhay, arkitekto? Aynen. Tanmong ni Aling Lourdes, habang tinitingnan ang bagong disenyong sari sa restore. Ang daming pumupuri sa gawa mo, alam mo ba? Napangiti si Camille. Salamat po, Aling Lourdes. Dahil po yan sa inyo. Huwag kang ganyan. Talent mo yan. Basta, huwag mong kalimutan ang pinanggalinan mo. Ilang araw ang lumipas, isang tawag ang kanyang natanggap sa kanyang luma at sirang cellphone. Ang numero ay hindi pamilyar. Delindes. Camille de la Cruz. Sabi ng isang malumanay na boses. Formal. Ngunit may bahid ng paggalang. Ako po si Mr. Reyes, Executive Assistant ni Arch. Ricardo Salgador. Nabigyan po kami ng kopya ng inyong portfolio, isang small residential renovation project sa Sampaloc. Labis po kaming humahanga sa inyong gawa. Gusto po kayong imbitahan ni Arch Salgador para sa isang interview para sa isang nalalapit na proyekto. Parang nabingi si Camille. Ricardo Salgador. Ang pangalan ay parang kulog sa mundo ng arkitektura ng Pilipinas. Isang alamat, isang matandang puno na ang ugat ay nakabaon na sa kasaysayan ng sining ng pagtatayo. Ang bawat pagro tungkol sa Philippine architecture ay may larawan ng kanyang mga gawa. Ngunit, isang small residential renovation project. Paano niya nalaman? Naisip niya ang lalaking nakatingin sa kanya sa palengke. Marahil siya iyon. Isang munting disenyo sa gitna ng isang ordinaryong barangay, ngunit nakita ng isang mata na may pagpapahalaga. Ang kaba ay dumaloy sa kanyang buong katawan. Isang interview sa opisina ng isang Ricardo Salvador. Iisip siya kung ano ang isusuot, kung paano siya maghahanda. Kailangan niyang magmukhang profesional, ngunit ang kanyang mga damit ay puro luma. Ang kanyang mga kuko ay madalas na may mansya ng tinta at pintura. Nagpatulong siya kay Aling Lourdes na bantayan si Leo, ipinaliwanag ang kahalagahan ng interview. Kinabukasan, suot ang kanyang iisang bestida na may maayos pa ang kulay at sapatos na maingat na nilinis. Si Camille ay nakasakay sa bus patungo sa Makati. Ang bawat kembot ng bus ay parang bawat kaba ng kanyang puso. Ang mundo sa labas ng bintana ay nagbago. Ang makikitid na iskinita ay napalitan ng malalapad na kalsada. Ang mga sari store, ay naging matatayog na gusali na may salamin. Ang Makati ay ibang mundo, isang mundo na matagal na niyang pinangarap na makapasok muli. Pagpasok niya sa labi ng Salgador Architectural Firm, parang isang malaking hininga ang kanyang pinakawalan. Ang lugar ay malawak, malinis, at puno ng mga artificial na halaman na nagbibigay ng sariwang hangin. Ang mga artwork sa dingding ay mukhang mamahalin. Ang mga taong naglalakad ay may suot na mamahaling danit, bit-bit ang mga leather na bag. Naramdaman niya ang maliit na purong ng kanyang kumpiyansa. Marahil ay isa lamang itong pagkakamali. Pinasok siya sa opisina ni Arch Salgador. Ang matanda na may puting buhok,
ngunit matulis pa rin ang tingin, ay nakaupo sa likod ng isang malaking lamesa. Ang kanyang mga mata ay parang lumalangoy sa karanasang dala ng maraming taon. Sa una, ang tingin niya ay malangig, mapagtanong, partikular na nang makita ang agwat sa kanyang resume ang mga taon na tila nawala. Ins de la Cruz, sabi ni Arch. Salvador, ang boses ay malalim at may autoridad. Maraming naglikomenda sa inyo at nakita ko ang ilang gawa ninyo. Simple, ngunit may kalidad. Ngayon, gusto kong marinig mismo sa inyo. Bakit may ganyang agwat sa inyong career? At paano ninyo balak itayo muli ang sarili ninyo, lalo na ngayong may anak kayo? Ang tanong ay direkta. Matalin. Naramdaman ni Camille tangpag. Init ng kanyang pisngi. Ngunit, ang apo na nagliyam sa kanya ay muling nagbigay lakas. Nagkwento siya, hindi ang buong kwento ng kanyang pagdurusa, kundi ang esensya ng kanyang pinagdaanan ng pagiging ina, ang pagkawala ng trabaho, ang paglaban, upang muling makabangon. Ipinakita niya ang kanyang maliit na portfolio, mga litrato ng mga proyekto niya, mga sketch, mga simpleng plano. Ikinuwento niya ang bawat disenyo, ang bawat problema na kanyang nalutas, ang bawat maliit na tagumpay na kanyang nakamit. Ang kanyang mga mata ay nagningning sa tuwing binabanggit niya ang disenyo. Ang kanyang boses ay naging matatag, puno ng pasyon. Payaks. Salvador, sabi ni Camille, hindi ako kailanman nawalan ng pagmamahal sa arkitektura. Nawalan man ako ng direksyon, nawalan ng lakas, ngunit hindi ang pagnanais na magtayo, na lumikha. Ang bawat proyekto, maliit man o malaki, ay isang pagpapatunay na mayroon akong maiaalay. Ang aking anak ang aking inspirasyon. Para sa kanya, ako ay lalaban, at para sa propesyon na ito, ako ay mananatiling tapat. Matagal na nakatingin si Arch Salvador sa kanya. Hindi ito paghuhusga, kundi malalim na pag-ihisit. Pagkatapos ng ilang sandali, ngumiti siya. Hindi ito ang ngisi ng tagumpay ni Tricia, kundi isang ngiti na puno ng pag-unawa at paghanga. Ins de la Cruz, sabi niya, bihira akong makakita ng ganitong klaseng pagnanais at resilience. Nakita ko sa iyong mga mata ang apoy na matagal ko nang hindi nakita sa mga bagong arkitekto. May tiwala ko sa talento mo. Ibinigay niya kay Camille ang isang folder. Mayroon akong isang proyekto na sa tingin ko ay akma sa iyo. Isang pagpapanumbalik ng isang lumang bahay sa San Juan, ang Casa del Sol. Isang makasaysayang bahay na mayroong maraming kwento. Hindi madali. Kailangan ng masusing pag-aaral at respeto sa kasaysayan, ngunit kailangan din ng modernong twist. Gusto kong ikaw ang mamuno rito, sa ilalim ng ating paggabay, syempre. Parang isang panaginip. Ang kanyang puso ay lumukso sa tuwa. Ang kanyang pangarap ay unting nagiging totoo. Ang mga sumunod na buwan ay naging isang malaking hamon para kay Camille. Ang opisina ng Salvador Architectural Firm ay isang bagong mundo. Kailangan niyang makipag-ugnayan sa iba pang arkitekto, ininyero, at mga kliyente na may mataas na ekspektasyon. Ang imposter syndrome ay madalas na bumubulong sa kanyang isip. Hindi ka nabibilang dito, Camille. Isang simpleng arkitekto ka lang mula sa Sampaloc. Mayroon din siyang nakatagpong diskriminasyon mula sa ilang mali college. Babae lang yan. Narinig niya minsan. Ano naman ang alam niya sa structural integrity? Ipinakita niya sa kanila ang kanyang kaalaman, ang kanyang detalyadong plano, ang kanyang sipag. Inawa niyang sandata ang kanyang kaalaman at dedikasyon.
Inugol niya ang kanyang mga gabi sa aaral ng kasaysayan ng Casa del Sol, sa pagsusuri ng bawat sulok at praning ng lumang bahay. Tinanong niya ang lahat kay Arch Salvador, na naging isang mahusay na mentor. Camille, sabi minsan ni Arch Salvador habang tinitingnan ang isang komplikadong plano, ang arkitektura ay hindi lang tungkol sa pagtatayo ng mga pader. Ito ay tungkol sa pagtatayo ng pangarap, ng kasaysayan, ng pagkatao. Huwag mong kalimutan iyon. Ang bawat gusali ay may kaluluwa. At ikaw, Camille, mayroon kang kakayahang makita at pagalingin ang kaluluwang yon. I-inventory ni Arch Salvador ang kanyang sariling paglalakbay, ang kanyang mga kabiguan at tagumpay na nagbigay inspirasyon kay Camille. Ang pinakamahirap ay ang pagbalanse ng trabaho at ang kanyang pagiging ina. Araw, pagkatapos ng trabaho, dumiretso siya kay Nanay Pining para sunduin si Leo. Kahit pagod, sinisikap niyang maging isang masayang ina. Minamasahin niya ang mga paa ni Leo, kinakantahan siya, at nagbabasa ng mga kwento. Si Aling Lourdes ay naging kanyang anghel. Paminsan, dinala ni Aling Lourdes si Leo sa opisina ni Camille. Ang maliit na bata ay tumatakbo, naglalaro sa mga upuan, at nagpapangiti sa mga seryosong mukha ng mga arkitekto. Ang presensya ni Leo ay isang paalala sa kanya kung bakit siya lumalaban, kung para kanino ang lahat ng kanyang paghihirap. Isang hapon, habang i-inspection si Camille sa site ng Casa del Sol, nakita niya si Leo na tumatakbo patungo sa kanya, bitbit ang isang maliit na laruang dump truck. Si Aling Lourdes ay nasa likod niya, nakangiti. "Mama!" "Crack!" Sigaw ni Leo, ang kanyang mga mata ay nagningning. Napaluhod si Camille, niyakap ang kanyang anak ng mahigpit, naramdaman ang munting katawan ni Leo sa kanyang mga bisig. Ang pagod niya ay tila nawala. Ito ang kanyang lakas, ang kanyang pag-asa. Sa ilalim ng araw ng Manila, sa gitna ng alikabok at ingay ng construction, naramdaman ni Camille ang isang bagong lakas. Hindi na siya ang babaeng naglalakad ng isa sa bangketa ng sampalo. Siya ay si Camille de la Cruz, isang arkitekto, isang ina, isang babaeng may pangarap na muling magtatayo, hindi lamang ng mga gusali, kundi ng kanyang sariling buhay. Piraso, linya, na may pagmamahal at dedikasyon. At sa kanyang tabi, si Arch Ricardo Salvador, ang kanyang mentor, ay nakatingin, nakangiti, at nakita niya ang kinabukasan sa kanyang mga mata. Ang marahas na hampas ng ulan, na may kasamang malakas na ihip ng hangin, ang tanging tunog na bumabasag sa katahimikan ng gabi sa dating maranyang tahanan ni Michelle. Ang bahay na minsay puno ng tawanan at pag-asa ay ngayon ay luman na, may mga bakas ng lumot sa dingding, at ang hardin ay tila isang gubat na hindi na inaalagaan. Ang mga ilaw sa loob ay bahagyang nakasindi, halos hindi sapat upang palayasin ang dilim na tila kumakapit sa bawat sulok. Isang taon na ang nakalipas mula ng iwan ni Camille ang lugar na ito, at sa panahong yon, ang buhay ni Michael ay unting gumuho, parang isang silang bahay na hindi na kayang panindigan ng sarili. Ang kanyang dating kagandahan at ang kanyang kumpiyansa ay nawala, napalitan ng isang mapait na ekspresyon sa kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay madalas na walang buhay, maliban sa mga sandaling nakatingin siya sa bote ng serbesa na laging nasa tabi niya. Nagsimula ang lahat nang bumagsak ang kanyang mga proyekto. Ang pagiging pabaya niya, kasama ang kanyang pagkaabala kay Tricia, ay nagdulot ng malalaking pagkakamali sa kanyang trabaho.
nagkaroon ng mga issue sa structural integrity ng isang gusali na kanyang idinisenyo, isang malaking pagkakamali na nagdulot ng malaking perwisyo sa kliyente. Lumabas din ang mga issue ng mismanagement ng pondo. Ang pinakamasakit ay nang kumalat ang balita tungkol sa kanyang relasyon kay Tricia habang si Camille ay bagong panganak pa. Hindi lamang ito nakasira sa kanyang reputasyon bilang isang asawa, kundi pati na rin sa kanyang profesionalismo. Ang kumpanyang pinagtatrabahuhan niya upang iligtas ang sarili nitong pangalan ay walang pag-aalinlangang tinanggal siya sa trabaho. Hindi madaling maghanap ng bagong trabaho. Ang pangalan ni Michael na minsay may kinang ay ngayon ay may bahid ng eskandalo. Bawat interview ay nagtatapos sa parehong resulta, isang magalang ngunit matatag na pagtanggi. Sinubukan niyang magsimulang maging isang freelancer, ngunit sino ang magtitiwala sa isang arkitekto na pinagmulan ng maraming problema? Ang kanyang mga ipon ay unting naubos. Ang mga sasakyan niya ay nabenta na, ang mga alahas ni Tricia ay naisanla, at ang kanyang paboritong golf clubs ay nasa bahay na ng kanyang pawn shop. Isang hapon, nakaupo si Michael sa sala. Ang kanyang shirt ay may mansa, ang kanyang buhok ay magulo. Nanonood siya ng TV nang pumasok si Tricia. Ngunit ang Tricia na yon ay hindi na ang Tricia na laging nakangiti at nakaayos. Ang kanyang mukha ay may bakas ng pagod at pagkadismaya. Michael, kailangan na nating mag-usap. Sabi ni Tricia, ang kanyang boses ay malamig, walang bakas ng dating pagmamahal. Anong pag-uusapan natin? Tugon ni Michael, hindi siya lumingon, nakatingin pa rin sa TV. Kung gusto mong makinig sa mga kwentong nilikha ni Inday Andrea, mag-comment lang po. Ang sitwasyon natin. Wala ka ng trabaho. Ang bahay na ito ay parang nagiging pugad na ng daga. Wala na tayong pera. Hindi ko na ito kaya. Michael. Nagulat si Michael. Marap siya kay Tricia. Anong ibig mong sabihin? Hindi mo na kaya. Pero sabi mo mahal mo ako. Sabi mo magkasama tayo sa hirap at ginhawa. Tumawa si Tricia. Isang mapait na tawa. Mahal. Michael, kailan ka ba naging totoo? Sa tingin mo para sa pagmamahal lang ako. Sumama sa'yo. Mayaman ka noon. May kapangyarihan. Iyon ang gusto ko. Ngayon, tingnan mo ang sarili mo. Wala ka na. At wala akong balak masama sa pagbagsak mo. Iyon ang huling nakita ni Michael kay Tricia. Kinuha niya ang kanyang mga gamit, ang kanyang mga mamahaling bag, at lumabas ng bahay nang walang paalam. Ang pinto ay sumara, tila sinasara rin ang huling piraso ng kaligayahan ni Michael. Naiiwan siya, nag-iisa, sa kanyang sirang tahanan, ang bote ng serbesa, ang tanim kasama. Ang kanyang dating akit na hitsura, ay nawala, napalitan ng isang desperado at mapait na tao. Ang tanging tunog na naririnig niya ay ang iyak ng kanyang sariling pagsisisi na sinasabayan ng hagupit ng ulan. Samantala, sa kabilang bahagi ng Metro Manila, sa isang masigla at modernong studio sa Bonifacio Global City Bidit, ang pangalan ni Camille de la Cruz ay palang isang bagong bituin na sumisikat sa kalangitan ng arkitektura. Ang Casa del Sol, ang proyektong ipinagkatiwala sa kanya ni Arch Salvador, ay naging isang malaking tagumpay. Hindi lamang niya na ibalik ang makasaysayang bahay sa orihinal nitong ganda, kundi binigyan pa niya ito ng modernong twist na nagustuhan ng lahat. Ang paggamit niya ng sustainable materials at ang pagbibigay buhay sa mga lumang espasyo ay umani ng papuri mula sa mga kritiko at sa publiko.
Ang kanyang pangalan ay lumabas sa mga pahayag at magasin ng arkitektura. Isang artikulo sa Architecture Design Philippines ang nagpakita ng kanyang larawan. Kasama ang titulong, Camilo de la Cruz, The Architectural Lives on Structure, at tatayon. Hindi ito tungkol sa kanyang personal na buhay, kundi sa kanyang filosofiya sa pagtatayo. Ang bawat gusali ay may kwento, at ang kwento ay dapat ipagpatuloy, pahusayin, at bigyan ng bagong buhay. Si Arch Salvador, na yun ay kanyang partner, na sa kumpanya, ay labis na ipinagmamalaki siya. Sabi ko na nga ba, Camilo, may nakita kong kakaiba sa'yo. Ang iyong puso at ang iyong talento ay magtatayo ng mga bagay na mananatili. Sabi niya minsan habang naglalakad sila sa isang bagong proyekto. Sa bawat pag-angat ng kanyang karera, kasabay nito ang pag-angat ng kanyang buhay, personal. Lumipat siya mula sa maliit na apartment sa Sampaloc, patungo sa isang mas malaki at mas komportableng kondominium, ngunit sa Mandaluyong, na siya mismo ang nagdisenyo. Hindi ito marangya, ngunit puno ng init, ng ilaw, at ng mga disenyo na nagpapakita ng kanyang pagkato. May sarili itong maliit na silid para kay Leo, puno ng mga libro at laruan. At may sarili siyang mini studio sa isang sulok kung saan siya nagdidisenyo sa gabi. Ang kanyang studio ay naging abala. Hindi na siya iisa. Nag-hire siya ng isang maliit na koponan na karamihan ay mga kabataang arkitekto at marami sa kanila ay kababaihan. Gusto niyang bigyan ng pagkakataon ng mga bagong sibol, lalo na ang mga babae, na minsan ay nahihirapan sa dominated na industriya. Ibinabahagi niya sa kanila ang kanyang mga karanasan, ang kanyang mga pinagdaanan, at ang kanyang pilosopiya na ang talento ay walang pinipiling kasarian o pinagmulan. Habang si Camille ay lumalaban at nagtatayo, si Aling Remedios naman ay nananatili sa dating bahay ni Michael na unting nasisira. Araw, nakikita niya ang pagbagsak ng kanyang anak. Nakikita niya ang mga bote ng serbesa na lumalabas mula sa bahay, ang pagiging pabaya ni Michael, at ang pagkawala ng dating sigla ng kanyang anak. Ang kanyang puso ay puno ng panghihinayang. Aling Remedios, nakita mo na ba ito? Tanong ng isang kapitbahay, habang ipinapakita ang isang magasin na may larawan ni Camille. Ang galing talaga ng dating manugang mo. Siya na yata ang isa sa mga pinakamaglaling na arkitekto ngayon. Ang ganda ng disenyo niya ng Casa del Sol. Pinilit ni Aling Remedios na maging kalmado, ngunit ang kanyang puso ay kumikirot. Naalala niya ang kanyang mga salita kay Camille noong araw na umalis ito. Ang mga paninisi niya, ang kanyang pagtalikod. Ngayon, nakikita niya ang bunga ng kanyang pagiging bulag sa katotohanan. Si Michael, ang kanyang anak, ay nagkakalat ng dumi. Si Camille, naman, na kanyang itinaboy, ay nagtatayo ng mga kagandahan. Mula noon, lihim na sinusundan ni Aling Remedios ang pagmunlad ni Camille. Pinibili niya ang bawat magasin na may artikulo tungkol kay Camille. Pinapanood niya ang mga balita sa TV na nagtatampok sa mga proyekto ni Camille. Ang bawat pagkuwis sa dating manugang ay parang isang patalim na tumutusok sa kanyang puso. Ngunit sa parehong oras, ito ay nagdudulot din ng isang kakaibang paghanga. Ang dating galit at pagkadismaya ay napalitan ang isang malalim na pag-iisip at pagsisisi. Isang araw, nakita niya si Camille na dumadaan sa isang kali, galing sa isang construction city. Mas profesional na ang hitsura nito, mas may kumpiyansa, ngunit ang mga mata
ay mayroon pa ring parehong ningning ng pagmamahal na nakita niya noon kay Leo. Napansin din niya si Leo, na ngayon ay mas malaki, na, at mahigpit na nakahawak sa kamay ng kanyang ina. Masayang naglalakad. Gusto niyang lumapit. Gustong magsalita, humingi ng tawad. Ngunit ang kanyang dila ay tila nabigkis, at ang kanyang mga paa ay tila nakabaon sa lupa. Alam niyang hindi pa ito ang tamang panahon. O marahil, wala nang tamang panahon. Ngunit sa kanyang puso, isang pagbabago ang nagsisimula. Ang paghanga at pagsisisi ay unting nagiging isang bagong simula para kay Aling Remedios. Ang sikat ng araw sa umaga ay tumagos sa malawak na bintana ng kondo unit ni Camille. Nilagay niya ang kanyang tasa ng kape sa isang lamesa na siya mismo ang nagdisenyo. Tumingin siya sa labas, sa tanawin ng umuunlad na lungsod. Sa ilalim ng bintana, nakita niya si Leo na naglalaro sa isang maliit na parke, kasama si Aling Lourdes. Ang dalawang ito ay naging kanyang pamilya, ang pundasyon ng kanyang muling pagbangon. Ang kanyang karera ay nasa tuktok, ang kanyang buhay ay matatag, at ang kanyang puso ay payapa. Ang mga bunga ng pagsisisi ay maaring mapait para sa iba, ngunit para kay Camille, ito ay ang simula ng isang matamis na muling pagkabuhay. Ang sikat ng araw sa umaga ay tumagos sa malawak na bintana ng kondo unit ni Camille. Nilagay niya ang kanyang tasa, ang kape, sa isang lamesa na siya mismo ang nagdisenyo. Tumingin siya sa labas, sa tanawin ng umuunlad na lungsod. Sa ilalim ng bintana, nakita niya si Leo na naglalaro sa isang maliit na parke, kasama si Aling Lourdes. Ang dalawang ito ay naging kanyang pamilya, ang pundasyon ng kanyang muling pagbangon. Ang kanyang karera ay nasa tuktok, ang kanyang buhay ay matatag, at ang kanyang puso ay payapa. Ang mga bunga ng pagsisisi ay maaaring mapait para sa iba, ngunit para kay Camille, ito ay ang simula ng isang matamis na muling pagkabuhay. Isang abalang hapon sa barik. Ang mga glass wall ng studio ni Camille ay kumikinang sa sikat ng araw na sumasalamin sa mga matatayog, na gusali, at sa mabilis na takbo ng buhay sa syudad. Sa loob, ang halinghing ng mga kadsosir, ang mahinang tunog ng keyboard, at ang masiglang pag-uusad ng kanyang team ay bumubuo ng isang simponya ng produktibidad. Nakaupo si Camille sa kanyang mesa, nakatingin sa blueprint ng isang bagong resort project sa Palawan, nang mag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang hindi pamilyar na numero. Hello? Sabi niya. Ang kanyang tini ay propesyonal. Camille. Ako to. May Chael. Parang isang kidlat na tumama sa kanya ang pangalan. Matagal na siyang hindi nakarinig sa boses na yon. Ang mundo sa paligid niya ay tila huminto. Ngunit hindi na siya ang dating Camille na madaling masaktan. Isang matibay na baluti ng karanasan at kalayaan ang bumalot sa kanya. Anong kailangan mo, Matchael? Walang emosyon niyang tanong. Kailangan nating mag-usap, Camille. Tungkol sa tiin, at kay Leo, ang boses ni Matchael ay may vibe ng pagmamakaawa, na mayroong tonong desperado na hindi niya kailanman narinig noon. Pwede ba tayong magkita? Kahit sa labas lang ng studio mo. Nag-alangan si Camille. Ngunit alam niyang kailangan niya itong harapin, minsan lang at para matapos na. Okay. 15 minutes. Sa coffee shop, sa ibaba. Pagkababa niya, nakita niya si Mitchell na nakaupo sa isang sulok, ang kanyang likod ay nakaharap sa kanya. Nang tumayo ito, halos hindi niya nakilala
Ang dating Michael, na laging malinis at maayos, ay napalitan ng isang lalaking palat, may malalim na earbags, at ang kanyang damit ay lukot. Ang kanyang buhok ay may ilang uban na, at ang dating kislap sa kanyang mga mata ay naglaho na napalitan ng matinding kalungkutan at pagod. Kung gusto mong makinig sa mga kwentong nilikha ni Inday Andrea, comment lang po. Camilo, sabi ni Michael, ang kanyang boses ay nanginginig. Lumapit siya, tila susubukan siyang yakapin, ngunit kumatras si Camille. Opo ka, Michael, mahinahon niyang sabi, na tila isang nagtatrabaho sa isang kliyente, hindi sa taong nagwasak ng kanyang buhay. Umupo, si Michael, ang kanyang mga kamay ay magulo. Camille, alam kong marami akong kasalanan sa'yo. Nagkamali ako. Sobra. Pinagsisisihan ko ang lahat. Ang lahat ng ginawa ko. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Tila nagmamakaawa. Napakasama kong tao. Nawala ang lahat sa akin. Ang trabaho ko, ang pera ko, si Tricia, lahat. Tiningnan siya ni Camilo. Walang anuang ekspresyon sa mukha. Ang kanyang puso ay matagal nang gumaling sa subat na nilikha ni Michael. Anong gusto mong mangyari? Gusto kong humingi ng tawad, Camille. Gusto kong bumalik sa iyo. Sa ating pamilya. Nasaan si Leo? Gusto ko siyang makita. Kailangan niya ng isang ama. Alam kong kaya mo ang lahat, pero hindi sapat ang isang ina lang. Kailangan niya ng magulang na kumpleto. Ang mga salitang iyon ay tila pamilyar, ang retorika ng isang lalaking gustong bumalik, hindi dahil sa pagmamahal, kundi sa pangangailangan. Ngunit ang Camille, ayon, ay matalino na. Hindi na siya marupok. Michael, sabi ni Camille, ang kanyang boses ay kalmado ngunit may matinding bigat. Pinakinggan kita, at pinahahalagahan ko ang pagpunta mo, pero tapos na tayo. Matagal na. Pero Camille, pinagsisisihan ko na. Totoo yan. Napakasakit ng pinagdaanan ko. Natuto na ako sa mga pagkakamali ko. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Para kay Leo. Mahal na mahal ko kayong dalawa. Isang mapait, nangiti ang lumitaw sa labi ni Camille. Mahal. Michael, ang pagmamahal ay hindi mo tinapon sa basurahan, tapos kukunin mo lang ulit kapag wala ka ng iba. Ang tiwala, kapag nabasag, hindi na kayang buuin. At ang kapayapaan na mayroon kami ni Leo ngayon, hindi ko yan ipagpapalit sa kahit ano. Umiling siya, ang kanyang tingin ay matibay. Hindi na ito tungkol sa galit, Michael. Ito ay tungkol sa pagpapasya. Nagtayo ako ng sarili kong buhay mula sa wala. Nagtayo ako ng pamilya para kay Leo, kasama ang mga taong tunay na nagmamahal sa amin. Hindi ka napalti niyan. At hindi ko hahayaang guluhin mo ang buhay ng anak ko. Namutla si Michael. Pero kailangan niya ng ama. Anong sasabihin mo sa kanya? Nawala siyang ama. Sasabihin ko sa kanya ang totoo. Na ng kanyang ama ay gumawa ng mga desisyon na nagayos sa amin. Pero sasabihin ko rin sa kanya na ang pagmamahal namin ang pinakamahalaga. At ang pamilya ay hindi lang tungkol sa kumpleto, Michael. Ang pamilya ay tungkol sa pagmamahal, paggalang, at pag-aalaga. At nakuha na niya yan ng sobra sa mga taong nagpahalaga sa amin. Tumayo si Camille. Umalis ka na, Michael. Sana mahanap mo ang kapayapaan mo. Pero hindi yan makukuha sa pagbabalik mo sa amin. Ang pinto ay sarado na.
Matagal na. Iniwan niya si Michael na nakaupo, gulat at may luha sa mga mata. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding sakit at pagtanggi. Sa bawat hakbang ni Camille, pabalik sa studio, naramdaman niya ang huling piraso ng kadena na kumakapit sa nakaraan ay naputol na. Malaya na siya. At si Leo, malaya rin. Sa kondo, unit ni Camille, sa Mandaluyong, isang hapon, abala si Leo sa pagtatayo ng isang foreign gamit ang kanyang mga dolaling box. Si Leo, ngayon ay 5 taong gulang, ay isang masiyahin at matalinong bata na mayroon na ring pagnanais sa arkitektura, tulad ng kanyang ina. Minsan, nakita niya si Camilo na tinitingnan ng isang lumang larawan sa album. Isang larawan ng isang lalaki na may ngiti sa mukha, kasama si Camille. Mama, sino yan? Tanong ni Leo, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa larawan. Uminto ang puso ni Camille. Alam niyang darating ang araw na ito. Matagal na niyang pinaghandaan ang sandaling ito. Kasama ang payo ni Aling Lourdes. Siya ang iyong tatay, anak. Mahinahon niyang sabi, habang inakbayan si Leo. Atay. Nasaan siya? Mama. Bakit hindi siya kasama natin? Ang bawat tanong ay parang maliliit na karayom sa puso ni Camille. Ngunit kailangan niyang maging tapat. Nasa malayo siya, anak. Gumawa siya ng mga pagpapasya na naghiwalay sa anin. Minsan, ang mga matatanda ay nagkakamali at ang mga pagkakamaling iyon ay nagdudulot ng kalungkutan sa iba. Pero, ang mahalaga, anak, ay ang pagmamahal na mayroon tayo. Niyakap ni Camille si Leo ng mahigpit. Ang pamilya, anak, ay hindi lang tungkol sa mama at tatay. Ang pamilya ay tungkol sa mga taong nagmamahalan. Ikaw, ako, si Aling Lourdes, si Lolo Ricardo sila, ang pamilya natin. At ang pagmamahal na mayroon tayo ay sapat na. Dito sa puso natin, buo tayo. Ipinakita niya ang ilang larawan ni Michael noong bata pa si Leo, noong magkasama pa sila, bago ang lahat ng trahedya. Mabait siya noon, anak. Pero nagbago ang lahat. Hindi niya sinira ang imahe ni Michael sa harap ni Leo, ngunit nilagyan niya ng malinaw ng hangganan ang nakaraan. Ipinaintindi niya sa bata, sa paraang kayang intindihin ng 5 taong gulang, na hindi ito kasalanan ni Leo at na ang kanilang pamilya ay buo at matatag. Napaisip si Leo, ngunit ang ngiti ay muling bumalik sa kanyang mukha. Pero mama, mahal na mahal mo ako, di ba? At mahal na mahal ko rin po kayo. Po, anak ko. Mahal na mahal kita. Ang mga luha ay nagbabanta na bumagsak sa mga mata ni Camille. Ngunit pinigilan niya. Ito ang kapayapaan na kanyang ipinaglaban. Isang linggo, matapos ang pagkikita ni Camille kay Michael, isang umaga, nagulat si Camille nang may doorbell sa kanyang kondo. Si Aling Remedios. Nakatayo ito sa labas ng pinto. Ang kanyang mukha ay may bakas ng pangamba at pagod, ngunit ang kanyang mga mata ay mayroong ibang tingin, isang tingin ng pagsisisi at pag-asa. Aling Remedios, sabi ni Camille, nagulat, ngunit nanatiling kalmado. Camille, anak, sabi ni Aling Remedios, ang kanyang boses ay nanginginig. Pwede ba akong makapasok? Kailangan nating mag-usap. Pinapasok ni Camille ang dating biyenan. Hindi na siya nag-aalok ng kape o merienda.
Ang sitwasyon ay masyadong seryoso para sa mga formalidad. Camille, alam kong wala na akong karapatang humingi ng tawad. Nagsimula si Aling Remedios, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Napakasama kong ina. Napakasama kong biyenan. Sa araw na umalis ka, sa araw na kailangan mo ang tulong ko, pinabayaan kita. Kinampihan ko ang anak ko, ang bulag kong pagmamahal, sa kanya ang naging dahilan ng aking pagkabulag sa katotohanan. Hindi nagsalita si Camille, hinayaan lamang si Aling Remedios na magsalita. Nakita ko ang pagbagsak ng anak ko. Nakita ko ang bunga ng aking mga pagkakamali. At nakita ko rin ang pagbangon mo, ang pagiging matatag mo, ang pagmamahal mo kay Leo. Napakagaling mong ina, anak. Napakagaling mong arkitekto. Napakagaling mong tao. Ang mga luha ay dumaloy sa pisngi ni Aling Remedy. Hindi ako lumapit para ipagtanggol si Michael. Hindi ako lumapit para ibalik ka sa kanya. Lumapit ako para umingi ng tawad sa mga sarili kong pagkakamali. Para sabihin sa'yo na pinagsisisihan ko ang lahat. Pinuksan ni Aling Remedios ang kanyang kamay at naroon ang isang lumang medalyon gawa sa ginto na may inukit na isang bulaklak ng sampaggita. Ito ang medalyon ng nanay ko. Ibinibigay niya ito sa pinakamahalaga sa aming pamilya, sa mga nagbibigay buhay at pag-asa. Gusto kong ibigay ito kay Leo bilang simbolo ng aking paghanga sa iyo at ng aking pagmamahal sa aking apo. At bilang simbolo na umaasa ako, balang araw ay mapatawad mo ako, hindi bilang biyenan, kundi bilang isang kapwa-tao. Tiningnan ni Camille ang medalyon. Pagkatapos ay tiningnan niya si Aling Remedios. Ang galit na matagal nang inilibing ay unting lumambot. Ang gesture na ito ay hindi tungkol sa Michael. Ito ay tungkol sa isang ina na nagkaroon ng lakas ng loob na harapin ang kanyang mga pagkakamali. Salamat po, Paling Remedios, sabi ni Camille. Ang kanyang boses ay malumanay. Kinuha niya ang medalyon. Hindi niya sinabing pinatawad na kita para kay Michael. Ngunit sa pagtanggap ng medalyon, ipinakita niya ang kanyang pagtanggap sa pagsisisi ni Aling Remedios. Gusto kong makita si Leo. Kung pwede, mahinang sabi ni Aling Remedios. Nasa parke siya, kasama si Aling Lourdes, tugon ni Camilo. Pwede kang pumunta doon. Pero, Aling Remedios, kailangan nating maging malinaw. Hindi ito nangangahulugan ng pagbabalik ng dati. Ito ay nangangahulugan ng paggalang sa isa't isa. Tumango si Aling Remedios, may luha sa mga mata, ngunit may ngiti na sa kanyang labi. Salamat, anak. Maraming salamat. Habang pinapanood niya si Aling Remedios na lumabas ng pinto, naramdaman ni Camille ang isang bagong kalalaan. Hindi na siya nabubuhay sa anino ng nakaraan. Ang kanyang puso ay buo, malaya, at handang harapin ang kinabukasan, kasama ang kanyang anak at ang pamilyang kanyang pinili. Ang pinto ay hindi lamang nagsasa sa nakaraan, kundi nagbukas din sa isang mas malawak na daan patungo sa pagpapagaling at pag-unawa. Ang mapanlinlang na ilaw ng mga spotlight ay nagpapakislap sa gintong tropyo na hawak ni Camille. Ang bulwagan ng Philippine International Convention Center ay puno ng mga kilalang personalidad sa industriya ng arkitektura. Ang kanilang mga palakpakan ay lumilika ng isang alinglawmaw na tila musika sa kanyang tainga. Nakatayo siya sa entablado. Ang kanyang suot na Filipinian na gown ay nagpapatingkad sa kanyang profesionalismo at pagiging totoo. Ito ang arkitekto ng taon na parangal, isang pagkilala hindi lamang sa kanyang pinakabagong disenyo,
Ang Liwanag Community Hub, isang sentro ng kultura at edukasyon na gawa sa mga recycled na materyales at dinisenyo para sa urban poor, kundi sa kabuuan. Ang kanyang trabaho. Camille de la Cruz, ang boses ng host, ay matunog, ay nagpapatunay ng arkitektura, ay hindi lamang tungkol sa ganda o laki ng istruktura, kundi sa kakayahan nitong magbigay, liwanag, magbigay, asa, at magtayo ng mga komunidad. Sa ilalim ng kanyang matatag ng ngiti, naroon ang isang alon ng emosyon. Ang bawat hakbang patungo sa entablado ay parang bawat hakbang na kanyang ginawa, mula sa paglisan sa kanyang dating buhay. Ang kanyang studio, na ngayon ay tinatawag ng Sarador de la Cruz Architectural Firm, ay lumago ng husto. Mula sa Casa del Sol, tuloy ang kanyang mga iconic na proyekto. Ang Agap Residences, isang sustainable na housing complex sa Cavite na nagbibigay ng abot. Kaya nga't eco-friendly na tahanan, ang Haraya Museum, isang modernong espasyo para sa sining at kultura ng mga Pilipino na pinagtibay ang mga tradisyonal na disenyo, at ngayon, ang Liwanag Community Hub. Bawat proyekto ay sumasalamin sa kanyang pilosopiya. Ang arkitektura ay dapat may kaluluwa, dapat maglingkod, at dapat magbigay inspirasyon. Hindi na lamang ito tungkol sa istruktura, kundi sa tao. Naalala niya ang mga gabing ginugol niya sa pag-sketch. Sa maliit na apartment sa Sampaloc, ang lampara ang tanging ilaw. Ngayon, ang kanyang team ay binubuo ng mga manghuhusay at nagkakaisang arkitekto, inhinyero, at designers. Siya ang kanilang leader, ang kanilang inspirasyon. Ang kanyang mga disenyo ay hindi na lang nagtatayo ng mga gusali, nagtatayo na rin ito ng mga pangarap. Ang bawat pader na itinayo natin, sabi ni Camille sa kanyang acceptance speech, ay hindi lamang humaharang sa hangin maulan. Ito ay nagbibigay proteksyon sa pamilya, nagbibigay silungan sa pangarap, at nagbibigay buhay sa isang komunidad. Ang pinakamalaking istruktura na ating itinayo ay ang ating pag-asa at ang ating kakayahang bumangon. Ang kanyang tinig ay matatag, puno ng emosyon, ngulit walang bakas ng paghihira. Ito ay boses ng tagumpay. Ilang buwan matapos ang gabi ng parangal, isang mainit na hapon, sa University of Santo Tomas. Ang auditorium ay puno ng mga estudyante ng arkitektura. Ang kanilang mga mata ay nagliliwanag sa pag-asa at pagnanais. Nakaupo si Camille sa entablado, hindi na bilang arkitekto ng taon, kundi bilang isang speaker na pinakinggan at hinahangaan. Ang kanyang paksa, ang arkitekto bilang tagapag, ang higit sa mga blueprint, pagtatayo ng mga buhay. Ang kanyang presentasyon ay hindi lamang puno ng mga larawan ng kanyang mga proyekto, kundi ng mga kwento ng pagbangon. Ikinwento niya ang kanyang simula, ang kanyang pagkadapa, ang kanyang paglaban. Hindi niya sinabi ang buong detalye ng kanyang personal na buhay, ngunit ang esensya ng kanyang paglalakbay ay naroon, ang sakit ng pagtataksil, ang hirap ng pagiging single mother, ang pakikipagsapalaran upang muling itayo ang kanyang sarili mula sa wala. Ang kanyang mga salita ay puno ng katotohanan, ng pagkakakilanlan. Ang buhay, sabi ni Camille, ang kanyang tingin ay nakatuon sa bawat estudyanteng nakikinig, ay parang isang istruktura. Minsan, may mga lindol na yayanig sa pundasyon nito. May mga bagyo na susira sa bubong nito. Ngunit ang totoong lakas ng isang istruktura ay hindi lamang nasa materyales nito, kundi sa tibay ng pundasyon na itinatayo mo. At ang pundasyong iyon ay ang iyong pananampalataya, ang iyong katatagan, at ang pagmamahal na mayroon ka sa sarili mo at sa mga taong sumusuporta sa iyo.
Naalala niya ang mga araw na pakiramdam niya ay isa siyang impostor, hindi karapat. Dapat. Ngayon, binibigyan niya ng kapangyarihan ng iba. Huwag kang matakot sa pagbagsak. Patuloy niya. Sa bawat pagbagsak, mayroon kang pagkakataong bumangon ng mas matibay, mas matalino. Sa bawat sirang istruktura, may pagkakataong makatayo ng isang mas maganda, mas matatag, at mas may saysay. Hindi lamang tayo nagtatayo ng mga gusali. Nagtatayo tayo ng pag-asa. Nagtatayo tayo ng kinabukasan. Nagkaroon ng sanding audition. Ang mga estudyante ay lumapit sa kanya pagkatapos ang kanilang mga mata ay puno ng paghanga at ang kanilang mga tanong ay walang katapusan. Lilis de la Cruz, paano ninyo nalampasan ang lahat? Ano ang sikreto ninyo sa pagiging matatag? Isang estudyante ang lumapit sa kanya, may luha sa mga mata. Miss de la Cruz, ang kwento ninyo ay parang kwento ko. Akala ko, wala na akong pag-asa. Pero ngayon, alam ko na kaya ko rin. Hinawakan ni Camille ang kamay ng estudyante, binigyan ng ngiti na puno ng pag-unawa. Iyon, ang totoong tagumpay. Sa loob ng Salvador de la Cruz Architectural Farm, na ngayon ay nasa isang mas malaki at mas magandang gusali, ang opisina ni Camille ay naging isang pugad ng pagkakaisa. Hindi na lamang siya isang boss, siya ay isang ina, isang ate, isang kaibigan sa kanyang teen. Lola Lourdes, sigaw ni Leo, na ngayon ay isang batang lalaki na halos nasa balikat na ni Camilo habang tumatakbo patungo kay Aling Lourdes sa reception area. Pitbit ni Leo ang kanyang bag ng eskwela. Ang buhok ni Aling Lourdes ay mas maputi na at ang kanyang mga galaw ay mas mabagal. Ngunit ang ngiti sa kanyang labi ay kasing init pa rin ng araw. Siya ang regular na sumusundo kay Leo sa eskwela at sila ang nagbabahagi ng mga kwento habang naglalakad patungo sa opisina ni Camille. Papo ko, kumusta ang araw mo? Sabi ni Aling Lourdes habang niyayakap ng mahigpit si Leo. May dala akong turon para sa iyo. Si Aling Lourdes ay naging isang tunay na lola para kay Leo at isang matalit na kaibigan at tagapayo para kay Camille. Sa mga panahong may malaking proyekto at puyat si Camille, si Aling Lourdes ang nag-aalaga kay Leo. Sinisiguradong may mainit na pagkain at isang balikat na mapagsasabihan. Ang kanyang payo ay laging simple, ngunit malalim, tulad ng ang tubig ay lumalalim. Enen, kapag tahimik. Mas maging tahimik ka, mas lumalalim ang iyong pag-unawa. Pumasok si Arch. Salvador sa opisina. Ang kanyang buhok ay ganap ng puti, ngunit ang kanyang tingin ay matulis pa rin. Camilo, tapos na ba ang final review ng Harayam Museum? Gusto kong tingnan. Opo. Part Chief. Salvador. Narito po. Sabi ni Camille, habang iniabot ang mga blueprint. Tiningnan ni Arch. Salvador ang mga plano, ang kanyang mukha ay puno ng paghanga. Camille, hindi ako nagkamali sa iyo. Ikaw ang akin, obra maestra. Ipinagmamalaki, kitang tulad ng sarili kong anak. Ang mga salitang iyon ay hindi lamang papuri. Ito ay isang kumpirmasyon ng isang matibay na relasyon, isang pamilyang binuo hindi sa dugo kundi sa respeto at pagmama. Si Mr. Salvador, ang naging lolo Ricardo, para kay Leo, na laging may kwento ng arkitektura na ibabahagi sa bata. Ang team ni Camille ay parang isang buong unit. Sila ay nagkakaisa, nagtutulungan, at nagbibigayan ng suporta
Sa bawat saksas, story ni Camilo, sila ang kanyang mga kasama, ang kanyang pamilyang pinili. Sa bawat hapon, pagkatapos ng trabaho, madalas silang mag-bonding, kumakain ng merienda at nagbabahagi ng mga kwento. Ang studio ay hindi lamang isang lugar ng trabaho, ito ay isang tahanan. Si Leo, na ngayon ay isang teenager na, ay isang matangkad, guwapo, at matalinong binata. Ang kanyang mga mata ay parang kay Camilo, puno ng pangarap at kuryosidad. Sa halip na maglaro ng mga video games, mas gusto niyang mag-sketch, magbasa ng mga libro tungkol sa kasaysayan ng arkitektura at makipag-uusap sa kanyang ina tungkol sa mga proyekto. Ma, bakit mo po napiling gumamit ng bambuo sa liwanag community org? Tanong ni Leo, habang tinitingnan ng isang larawan ng gusali. Ngumiti si Camille. Dahil ang bambuo, anak, ay simbolo ng katatagan at pagiging fleksible. Kaya nitong lumago sa gitna ng bagyo at kaya nitong yumuko nang hindi nababali. Pulag ng tao, di ba? At gusto kong ipaalala sa mga taong gumagamit ng liwanag, na kaya nilang maging ganyan. Si Leo ay puno ng pagmamalaki sa kanyang ina. Hindi na niya madalas na tinatanong ang tungkol sa kanyang ama. Nauunawaan niya ang natatanging dinamika ng kanilang pamilya. Ang kanyang pamilya ay binubuo ni Mama, ni Lola Lourdes, ni Lolo Ricardo, at ng kanilang team sa studio. Ang pagmamahal at suporta na kanyang nararanasan ay sapat na at lumago siya na may matatag na pundasyon ng pagmamahal at seguridad. Alam niyang mahal na mahal siya ng kanyang ina at iyon ang pinakamahalaga. Isang hapon, habang naglalakad si Camilo patungo sa kanyang kotse matapos ang isang matinding meeting, dumaan siya sa isang fast food chain. Sa loob, sa sulok ng bintana, nakita niya ang isang babae na nakaupo, kumakain ng isang order ng spaghetti. Ang kanyang mukha ay may bakas ng pagod at mga linya ng pag-aalala. Ang kanyang mga danit ay hindi na kasing glamorous ng dati. Ito si Tricia. Ang dating kislap sa kanyang mga mata ay nawala. Napalitan ng isang blangko at walang buhay na tingin. Hindi nagtagal ang tingin ni Camila. Hindi niya kailangang lumapit. Hindi niya kailangang magsalita. Isang sulyap lang ay sapat na. Walang puot, walang galit. Aning isang payapa at tahimik na pagtanggap ng katotohanan, ang bawat isa ay may sariling landas. At ang kanilang mga landas ay ganap na naghiwalay. Nagpatuloy siya sa paglakad. Paglampas niya sa kanto, nakita niya si Michael. Nakaupo ito sa bangketa, katabi ng isang convenience store, umiinom ng cheap beer. Ang kanyang dating akit na hitsura ay nawala ng tuluyan. Mukha siyang mas matanda sa kanyang edad, ang kanyang buhok ay magulo at may uban na, at ang kanyang mga mata ay malalim. Ang kanyang damit ay luma at may mantsa. Hindi siya pinansin ni Camille. Hindi na siya bahagi ng kanyang mundo. Ang kanilang mga kwento ay nagtapos na. Ang tanging nararamdaman niya ay isang pagpapatunay, ang kapayapaan, na mayroon siya ngayon ay suwit sa bawat hirap at bawat sakit na kanyang pinagdaanan. Ito ang kanyang tagumpay. Ang liwanag ng umaga ay yumayakap sa lanain ng bahay, sumasayaw sa mga dahon ng kalamansi at malunggay na puno sa hardin. Ang hangin ay sariwa, may dalang halimuyak ng sangpagita at ang malabong tunog ng buhay sa labas. Ito ang tahanan ni Camille, isang obra maestra ng pagiging simple, pagganap, at kaluluwa, isang bahay na siya mismo ang nagdisenyo para sa kanya at sa kanyang anak. Ang mga pader nito ay gawa
sa repurposed wood at concrete. Ang mga bintana ay malawak upang yakapin ang sikat ng araw, at ang bawat sulok ay may kwento, isang paalala ng kanyang pinagdaanan at ng kanyang natutunan. 20 taon na ang lumipas mula nang lisanin niya ang kanyang dating buhay, at ang bawat taon ay nagdagdag ng ginto sa kanyang pagkatao. Nasa tuktok ng kanyang propesyon si Camilo, hindi lamang bilang isang tinitinalang arkitekto na may sariling matagumpay na firm, kundi bilang isang visionary at advocate. Ang kanyang pangalan ay nakaukit sa mga blueprint ng mga sustainable communities, mga makasaysayang pagpapanumbalik at mga espasyong nagbibigay inspirasyon. Ang kanyang mga libro, tulad ng Ang Bahay ng Buhay, Pagtatayo ng Mga Pangarap sa Gitna ng Hamon, at Beyond the Blueprint, Designing a Resilient Future, ay naging mga best-seller, binabasa ng mga estudyante at profesional sa buong bansa. Nakaupo siya ngayon sa kanyang paboritong upuan sa lanai, bitbit ang tasa ng mainit na kape, at tinitingnan ng hardin na maingat niyang inalagaan. Ang bawat halaman ay tila sumasalamin sa kanyang paglalakbay, ang matitibay na bougainvillea na kumakapit sa bakod, ang mga orchid na bumubuka sa gitna ng mga dahon, at ang mga herb na lumalago ng masigla. Ito ang kanyang santuaryo, isang espasyo kung saan ang kalmado at pagiging produktibo ay nagtatagpo. Ang mga bakas ng kanyang sugat ay matagal nang naghilom, nag-iwan ng mga pilat na ngayon ay nagsisilbing paalala ng kanyang lakas, hindi ng kanyang kahinaan. Ma, anong iniisip mo? Nagulat si Camille, ngunit agad na napangiti nang makita ang kanyang anak. Si Leo. Na yon ay isang matangkad at gwapong binata, 23 taong gulang na may parehong mga mata ng pangarap na nakita niya sa kanyang sarili noong kabataan. Ang kanyang postura ay matatag, puno ng kumpiyansa, at ang ngiti niya ay kasing init ng sikat ng araw. Hindi niya sinundan ang yapak ng kanyang ina sa arkitektura, ngunit pinili niya ang urban planning, isang larangan na, sa paraan niya, ay nagtatayo rin ng mga pangarap. Iniis ko lang ang ganda ng araw na ito. Anak, sagot ni Camilo, habang inaabot ang tasa ng kape kay Leo. At kung gaano kabilis lumipas ang panahon. Umupo si Leo sa tabi niya, uminom ng kape. Maganda nga. At mas maganda pa, dahil may kasama ko. Hinalikan niya ang ina sa noo. Kasalukuyan akong iisip sa tesis ko, Ma. Paano natin magagamit ang lumang istruktura ng Tondo para makatulong sa mga residente doon nang hindi nila kailangan lumipat? Kung paano natin mapapangalagaan ang kasaysayan habang binibigyan ng bagong buhay ang komunidad? Tiningnan ni Camille si Leo, ang kanyang puso ay puno ng pagmamalaki. Ang anak niya ay hindi lamang nakikita ang mga pader at gusali, kundi ang mga tao, ang mga komunidad, ang mga kwento. Si Leo ay hindi lamang lumaki ng may matatag na pundasyon ng pagmamahal, kundi may malalim din na pag-unawa sa mundo at sa kanyang lugar dito. Siya ay produkto ng isang pamilyang pinili